Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Ano mga magaganap o mangyayari sa'yo sa natitirang araw ng November 2024. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok niya, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Sagittarius, kung walang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta ma-resonate sa inyo. Thank you. May mga problema kayo. Uy, there's an unlock. Ingat kayo, no? Baka manakawan kayo. At saka ingat din kayo sa pagkakaroon ng sakit, no? Pero alam nyo, kung iba dito baari magkasakit. Yung iba dito, kung nagkasakit na kayo, magagaling na kayo, no? Meron akong nakikita na recovery kasi. Also, may mga biglaang mangyayari, no? Sa nakita ko dito, maybe you will receive some news or messages. Ako nakikita. Andito rin, maaari makaka-receive ka ng package or makaka-receive ka ng something na maganda. May mga passion ka daw na gagawin this time, no? Maaring meron ka ng, kumbaga, we have the key din kasi, kumbaga, meron ka ng mga gagawin na bago sa buhay mo, no? Ganyan, na meron ka ng i-fulfill na isang situation. Or maybe a passion, a new job, ganyan, work, something ganun. Or may mga activity or creation ka na gagawin, no, dito. And also, maaring kasi we have the stress and the nerve and also yung mga flow and this is nga. O kaya yung feel mo na parang naloloko ka, ngayon is magkakaroon kasi ng unlucky. Sa iba sa inyo, ingat kayo pa rin, no? Baka magkasakit yung iba pa rin. Pero may recovery naman. Kung kayo nasa stress mode kayo this time, pero magkakaroon daw ng unlocking no? Kung na sa inyo na yon kung gagamitin nyo yung susi na to, no? Talaga, para makaalis kayo sa sitwasyon yun, na na-stress kayo. Ganyan, no? Kumaganahan dito kasi iba sa inyo, may mga bigat kayong nararamdaman. This time, maybe stress or situation na hindi kayo makaalis, ganyan. Pero, may nasa sa iyo daw yung key. Kumbaga, yung sitwasyon na yun, nasa sa iyo yun. Ikaw makaka-solusyon doon to fulfill yung sitwasyon. Yes, yung mga mag-open, may mag-unlock. Yung answer is nasa sayo, yung destiny is nasa sayo, kasi nasa sayo yung susi. This time is nasa sayo lahat. Ikaw na mismo magdi-decide dito. Okay? Ang nakita ko dito. Kasi makakaisip ka na rin daw eh. Pero sa lahat ng bagay is ikaw daw magdi-decision. Destiny mo, yung katanungan mo na nasa isip mo, nasa sayo yung answer, and yung openness mo. No, kung magiging open ka lang daw or kung there's a door na mag-o-open or may i-open ka na isang bagay, ganyan. Opportunity or paglabas sa isang sitwasyon na nahihirapan ka, ganyan. The solution and the fulfillment is nasa sa iyo. Okay? Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Sagittarius this week. Please show me. Energy ni Sagittarius. We have the Three of Cups. Ano naman ang ni Sagittarius? Parating sa kanya. Anong parating ka, Sagittarius? Strength. Ano ang dapat iwasan ni Sagittarius? The Three of Pentacles. We have the Nine of Pentacles. So, iba dito, kontento no? Iba sa inyo, nakita ko naman na you're still, no? Kung ano kayo noon, ano kayo ngayon, ganun pa rin kayo sa mga dadaan. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Lakasan mo lang yung loob mo, ha? Bakit ang energy niya is the Three of Cups? Please show me. But energy ni Sagittarius is the Three of Cups.
We have the water in Cancer, and we have the water in Scorpio. Ano yan? Ay, panalo. Bakit? Ano niya? Sama. Hindi na siya nakikialam sa'yo. Hindi na siya nakikialam sa'yo. Hindi naman. Sa ano ko lang yan. Okay. We have the Air in Gemini, the Fire, and also we have the Fire in Pluto. Yun nga, sinabi ko na sa inyo, di ba? Okay, ang energy mo this time is someone want to give support love sa'yo. No, maaari magkakaroon dito ng sa iba sa inyo siguro may kikitain kayo, ganyan. Maaari may magkakaroon ka ng chill-chill na mga kaibigan, ganyan, sa iba. And also, sa iba sa inyo is magkakaroon daw kayo ng options in life, no? Either kayo is you will stay sa kung nasaan man kayo, no? Pero, sinasabi dito, kailangan mo daw i-evaluate yung sitwasyon mo ngayon. No? Hindi ka man umalis sa sitwasyon mo na ngayon, is you need to evaluate, tsaka, change mo daw yung mga decision mo sa buhay. Ganyan. Ganon. Kumaga, ina-alarm ka niya, no? You need to be aware na, and you need to learn from the past. Ano ba yung mga dapat mong matutunan? Diba? Sinasabi dito. Andito kasi ikaw na nakikita ko na nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. Andito yung, kahit na hindi ka na masaya, hindi ka pa rin daw makapag-desisyon. May stagnant ka pa rin, or maybe sa iba sa inyo is, you are scared to move on. No? Andito rin pa rin yung parang may mga iniisip kayo na magiging aimless, drifting yon. Kumbaga, may, sabi nga sa inyo, di ba yung susi? It's up to you to make it happen. If you want to change your sitwasyon mo sa ngayon, nasa sa'yo daw yun. Kumbaga, yung success kasi, you need to move for your success din kasi sa nakita ko dito. Yun. Kumbaga, maaari magkakaroon kayo ng options in life or maguguluhan kayo. Iba dito kasi you want to try one more chance. Kumbaga, hindi kayo alis sa sitwasyon nyo. Iba dito, ganun na. Iba dito, siguro, iba, matatauhan. May matatauhan at may hindi matatauhan. Hindi naman sa matatauhan. May magdidesisyon at may hindi pa makakapag-desisyon. Siguro, magdidesisyon lang sila kasi i-change nila yung kanilang mga decisions in life. Ganyan. Iba dito is mag-move forward or maaring mag-new beginning. Siguro, hindi nyo more silang magtatrust ngayon sa intuition nila to make a new beginning in life. Ganyan. Kumaga kasi may opportunity na pabukas or nagbubukas opportunity to make a new beginning. Ganyan. Yung iba dito magkakaroon ng fresh start kasi. Iba dito is mag-awaken. No? Yun ang energy mo this time is someone want to give you or ikaw or someone na mag-give ng love and support pa rin sa'yo. Halimbawa, ikaw, nasa trabaho ka or sa love life, halimbawa sa love life. Gusto mo na iwan yung love life or yung trabaho mo na yun. Pero, because you love yung sitwasyon na yon or natatakot kang mag-move on, itatry mo pa uli ng isa pang pagkakataon. Ganyan. Iba sa inyo is nagkakaroon ng awakening or magkakaroon na ng transformation para magkaroon ng fresh start. Iba ganun. Talaga iba. Kaya nga, parang ganun din nakita ko sa inyo nakaraan. Yung energy mo ngayon is yung pag-iisip. Kumbaga, dito yung isa, mayroon din ako nakikita dito na may magpepeke ng kasiyahan or hindi siya masaya pero ano siya, siguro they pretending, ganyan. Or makakaramdam ka pa rin ng kalungkutan, ganyan. Strange. Ano yung strange na parating sa akin? Ay, ano ba yan, ate? Ganito, kanina pa tong card mo eh. Parang nagwawala siya. Ano yung strange? Kay Sagittarius. Hala na. Ito na nga. Bakit? Ito, have the ear. Bakit? Anong
the 5 Pentacle. Okay. Ang parating sa inyo is meron, para sa inyo magkakaroon kayo ng sadness. Yes, there's a sadness. Ako na nakikita sa inyo kasi meron kayong mga gustong i-pursue sa buhay nyo o may mga gusto kayong gawin sa buhay nyo pero hindi nyo daw ito move forward. Ganun. Kumbaga, mahihirapan kayong i-accept if ever na mag-move kayo. Nakita ko yung sadness. Yung sadness. Kitang parating sa'yo. Also, may parating din ako dito nakikita sa'yo, sa iba sa inyo, na may tao daw na magsisinungaling sa'yo. May magsisinungaling, either yung anak mo or yung karelasyon mo. Yan na nakita ko. May magsisinungaling. Ingat lang din, no? Magsisinungaling siya. Hindi ko alam kung saan yung pagsisinungaling niya. Maaring itong tao na to is wala siyang pera or may problema siya sa pera, financial. Baka magsisinungaling siya doon. No? Kasi wala siyang ipon eh. Baka hihingi ng pera sa'yo. Tingnan natin. Ano? Oo, yun na nga. Maaring may tutulungan ka. Maaring may tutulungan ka or manghihingi sa'yo ng tulong itong tao na to, no? Maaring anak mo. Is sa inyo, dalawa anak niyo. Anak, basang-basa ka o kaya asawa mo. No? Ang nakita ko dito. Na maaring siya, ganun. Pero nakita ko sa kanya is pagsisinungaling. Maaring kung hihingi siya ng tulong sa'yo, maaring magkakaroon ka ng doubt. Siguro nagsisinungaling ka, malabong wala kang pera, yung mga ganun. Example ko lang yan. Kasi iba sa inyo daw is malilito kayo. Iba sa inyo malilito daw kayo kung saan talaga yung tamang destination nyo sa buhay nyo. O kaya kung ano ba talaga yung gusto kong gawin. Ano ba yung balak ko, ganyan. May pagkalito ako nakikita sa inyo. Kumagahan din yung magkakaroon kayo ng lack of clarity. Iba sa inyo, lack of clarity and lack of idea and focusing sa isang situation nyo. O sa isang sitwasyon, creativity, activity, o kaya yung mga gusto nyo actionan or a new project or new job, new work. Something ganyan, ako nakikita. Lack of clarity. And there's unproductive kasi. May mga mangyayari daw na missed opportunity sa inyo this time if you are not give them effort and di ka daw mag-move forward. Yan, may mga opportunity daw. Iba dito doubt kasi may distraction ako nakikita sa iba. Iba is financial problem. Iba naman is maaring magkakaroon kayo ng pananakit ng ulo, paa, o kaya may mga mararamdaman kayong you feeling panghihina, ganyan. O baka may taong may sakit lang ako nakita. Ano yung bakit yan iwasan niya? Ano ibig sabihin? Pwedeng explain. Bakit? Okay. We have the 3-3, meron kang tatlong 3. 1, 2, 3. Diba? Dapat mo daw iwasan is yung situation na iba sa inyo makakaramdam kayo ng pagod. Yung situation daw na napuprostrate ka. Iwasan mo yun. Yung situation na nahandoon ka nga pero napuprostrate ka. Tapos iwasan mo din yung sitwasyon na ano ba to? Na sadness. Iwasan mo din daw yan. Yung sadness also is yung situation na feeling mo na biktima ka, ganyan, yung sitwasyon na natatrap ka, iwasan mo daw yun. No?
Kung saan yung sitwasyon na parang you feeling trapped, frustration, ganyan, yung sitwasyon na na stress ka, i-release mo daw yun, no? I-release mo yun. Kailangan sa'yo this time na kailangan mo daw ng development, kailangan daw ma-accept mo yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, also kailangan din daw ng forgiveness, kung may mga tension pa talaga na hindi natatapos, kailangan na daw yung tapusin, no? Kumbaga, something must be let go sa buhay mo this time. Kumbaga, kung may nararamdaman kang problema o may iniisip ka na problema, you need to share your problems to others na trust person, no? Yan na nakita ko, forgiveness, kailangan mag-healing, kailangan acceptance, and release the pain, syempre. You need to getting over the worst. Kailangan mag-get over mo na yung mga worst na nangyari sa buhay mo, and kailangan mo i-share if ever na nahihirapan ka, i-share mo yung problema mo sa iba, to your friend, ganyan, o kaya sa kapatid mo, diba? Sa tao na alam mong hindi ka i-judge, ganyan. I-share mo yung problema mo. Yung sa tao na alam mo na hindi ka i-chismis, na alam mo na talagang, yung kilala mo siya, no? Kasi mahirap din kasi mag-share ng problema sa tao na akala mo friend mo siya, tapos after na magtatalikod, babakbite kayo na din. Mahirap din kayo. Kailangan you need to trust more to your intuition. Tsaka yung pag-iisip, no? Iwasan mo din yun. Yung ang dami mo daw kasi iniisip this time. Yan. Kung ano yung mga iniisip mo, i-share mo yun. Kung kailangan humingi ka ng payo, humingi ka ng payo. May mga, o kaya, mag-relax ka, labas ka muna, chill muna, no? Labas-labas ka with your friend, kapatid mo, kung sino man yan. Kasi nakita ko may makikita din. When it comes sa love is sa lahat, ha? Kasumusta po sa love? Family, ikaw, anak, karelasyon, kasama sa trabaho. Kamusta po sa love this week si Sagittarius? Devil, oh. Advice po. The Four of Pentacles and the Devil. Bakit po Hierophant ang love? About? Bakit po? Ano yan? Okay. When it comes to a love, andito yung sitwasyon na, maaring someone giving advice, ako nakikita dito. When it comes to a love, kasi may tao dito na mabait naman siya, pero makasarili siya. No? Maaring itong medyo, nakikita ko na maaring, dito, this week, sa nakita ko dito, may tao na, makasarili naman talaga siya. Mapuprostrate ka sa loved ones mo, no? Mapuprostrate ka sa kanya, either sa iyong family, sa tatay, nanay mo, o kaya sa karelasyon mo, no, asawa man yan, mapuprostrate ka daw dito. At yung frustration na yun is kikimkimin mo sa nakita ko dito. And then, sa nakikita ko rin dito na kasi nakita ko is nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling. Yung karelasyon mo, yung sinabi ko kanina, sabihin ko pala. We have the earth in Aries. We have the fire. Alam mo naman ang fire, di ba? Element. The Leo, Aries, and Sagittarius. Also, this is you. And we have the water element. And we have the air and Aquarius also. And we have the earth and Capricorn. And the air element also. And yun nga, yung nakikita ko dito, may tao daw, yung karelasyon mo or ikaw, no? Nakita ko, may tao kasi magiging sakim, no? Andito yung, kumbaga yung kanya is kanya, ganyan. O kaya may mga sitwasyon na hindi niya sasabihin sa'yo, ganyan. May tao na magsisinungaling. They lie. May tao na magiging sneaky, no? May tao na maaring hihingi siya ng tulong sa'yo or ikaw, pero magsisinungaling siya. Sasabihin niya siguro, wala, ako ikaw na lang. Ganyan. Parang ganon, no? Kung hihingi ka man ng tulong sa kanya or siya ang hihingi ng tulong sa'yo, vice versa tayo.
Gano'n nakikita ko. Or maaring anak mo din, di ba? Also, baka anak mo rin, ganyan. Magsinungaling sa'yo. May sneaky person, may tao na nabababae, na lalaki, may tao na nagtataksil, may tao na manipulative, or may tao na cheating. I hope walang pagnanakaw naman ako nakikita. No? Ganon. May tao na sakim. Sarili niya lang iniisip niya. Ganyan. When it comes to relationship, nakikita ko na ikaw lang ang umiintindi. No? Sa nakita ko. Magiging ano ka raw, malungkot. May tao ko nalulungkot. May tao na magiging moody. Tao na needy. Ganyan. Pero, with come dito sa relation, hindi ko alam na ganun. May magsisinungaling sa'yo this week. O palagi naman talaga siya nagsisinungaling sa'yo. Diba? Kasi nakita ko na malulungkot ka raw dito. Mahirap to. Mahirap to. Ayan o. Diba? Devil na devil. Kailangan mong manindigan. Kailangan dito. We have the fire in Leo, no? And also, the Capricorn nga. Earth and Capricorn. Kailangan dito na strong will, protektahan mo yung sarili mo. Kung alam mong tama ka, panindigan mo. No? Strong will, protect and defense. Okay? Diba sa inyo, baka maging busy kayo. Diba dito stuck? Bakit po Four of Pentacles ang advice nyo kay Sagittarius Universe? Bakit Four of Pentacles? Ano pang ganapan? Ano pong niya? Ano pong niya? Move on daw. Ano po yan? Okay. We have the fire element, the earth in Virgo, the earth in Capricorn, and we have the sun, the fire in sun, and we have the fire in Sagittarius, and the earth in Virgo. Okay. Ang nakita ko dito, ang advice niya sa'yo is, isipin mo din daw yung sarili mo. Isipin mo din daw yung sarili mo. You need to try na magbigay ng effort or hard work sa isang sitwasyon na kung aasamin mo is happiness. No? Yun ang sinasabi sa'yo. Pag-isipan mo maigi. Yung mga dapat na i-withdraw na. Yung kailangan, if you want to retire from something, mag-retire ka sa relationship man yan o sa old version of you or sa trabaho man yan, ganyan. Andito kasi sa sitwasyon na naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka rin, ganyan. You're searching for something din kasi sa nakita ko dito. Kumbaga, sinasabi niya sa'yo, isipin mo rin yung kasiyahan mo, isipin mo rin yung sarili mo. Kailangan mo talaga ng self-care. Focus more to yourself, start a new beginning in yourself, more trust to your intuition. Kumbaga, may mga offers sa'yo na darating pero kailangan mo daw to. Yung future is nasa sayo. Actually, kasi nasa sayo yung key. Diba? Sinasabi rin dito na this is the time na mag-give effort at hard work kung kailangan mo mag-ipon ng pera or mag-save ng money. Or kailangan mo ng material increase, no? Kailangan mo daw isipin yun. Kailangan mo na mag-move on. Kumbaga. It's up to you how mo i-handle yung new beginning mo sa buhay mo. Diba? Kasi ang nakita ko dito, kung nasa sayo rin kasi, sabi ko kasi, diba, nasa sayo yung susi, paano mo i-create yung sarili mo in a new you? Nasa sayo yun. Kailangan mo daw ngayon na balanse. Kung nagiging mag-asos ka dati, kailangan mo na ngayon na balansehin ngayon yung sitwasyon o kaya sa relasyon, diba? Kailangan dito na magtipid ka. Yan, mag-save ka ng money. O kung kailangan mo naman na increase ng money sa'yo, hindi kailangan mo mag-move on, diba? Kailangan mo mag-another path or kailangan mo gumawa ng isang creativity para magkaroon ka ng plus for your expenses o plus sa iyong budget o pumasok yung pera. Kumbaga, nagkakamali na naman ako. Para pumasok yung plus ng pera sa'yo. O kaya kung gusto mo ng talagang permanent na magandang trabaho, edi kailangan mo mag-move on. Diba? Kailangan mo magbigay ng effort and hard work dun sa sitwasyon na yun. Kung talagang gusto mo ng bagong trabaho, ganyan. Yung kailangan mo daw bigyan ng
hard work at effort, yung mga bagay na gusto mong makuha yung happiness and achieve it in life. Yung gusto mong magkaroon ng kasiyahan, ganyan. Yung abundance. Yan. Yung gusto mong magkaroon ng positive na, yung magkaroon ng positive na na result is bigyan mo yun ng hard work and effort. Sinasabi dito. Yun yung sinasabi. Try to make it balance. Kailangan sa'yo is, iba dito is development, ganyan. Development and focusing and commit, no? Sa mga bagay na gusto mong makamit si Sun. Arigatou namasigal.